Matapang ang salita ni Pangulong Duterte sa harap ng United Nations General Assembly. Hindi raw hahayaan ng Pilipinas na mabaliwala ang 2016 Arbitral Award na nagsabing walang basihan ang 9-dash line claim ng China at mali ang pagsakop nito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan pong kauna-unahang talumpati ni Pangulong Duterte sa UN General Assembly na siyang pangunahing policy-making body ng United Nations. Nakatutok si Joseph Mono. Unahang talumpati sa United Nations General Assembly, inilahad ni Pangulong Duterte ang tila pagbabagong tono ng Pilipinas sa sigalot sa West Philippine Sea. The Philippines affirms that commitment in the South China Sea in accordance with UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. The award is now part of international law, beyond compromise and beyond the reach of passing governments to dilute, diminish, or abandon. We firmly reject attempts to undermine it. Dati kasi ang posisyon ng Pangulo sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea makipag-usap sa China. Yan ay kahit halos ang kinina ng China pinag-aagawang rehiyon na yan. Sa kabila ng pagsabi ng Permanent Court of Arbitration na walang basehan ang 9-dash line claim ng China at mali ang pagsakop nito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Lumikha pa ng mga artipisyal na isla ng China na nilagyan na rin ng mga military facilities. Ngayon, sabi ng Pangulo, hindi raw niya papayagang mabaliwala ang Arbitral Award na nakuha ng Pilipinas laban sa China noong 2016. Mahalaga ang mga pahayag na yan ng Pangulo lalo't ang UN General Assembly ang siyang pangunahing policy-making body ng United Nations. Pinasalamatan din niya ang mga bansang sumusuporta sa Arbitral Award. Kamakailan nagsumite ng note verbal ang France, Germany at United Kingdom sa United Nations para sabihing hindi dapat nakiklaim ang China ng historic rights sa ilang bahagi ng South China Sea dahil mali ito base na rin sa 2016 Arbitral Award. We welcome the increasing number of states that have come in support of the award and what it stands for. The triumph of reason over rashness, of law over disorder, of amity over ambition. This, as it should, is the majesty of the law. Ang COVID-19 pandemic ang pangunahing paksa ng United Nations General Assembly debates. At dahil sa pandemya, sa kauna-unahang pagkakataon, virtual ang naging partisipasyon ng mga lider ng mga bansa katulad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng mga pre-recorded messages na iniere umaga sa New York kahapon at kagabi naman sa Pilipinas. Binigyan pugay ng Pangulo ang mga frontliners sa laban sa COVID-19. May mga litrato pa nga ng mga Filipino frontliners sa speech ng Pangulo. Sabi ng Pangulo ang pagtugon daw sa COVID-19 pandemic ay nangangailangan ng pagkakaisa ng mga bansa. We must work with seamless unity, which demands complete mutual trust and the conviction that we will win or lose together. We cannot bring back the dead, but we can spare the living, and we can build back better, healthier, and more prosperous and just societies. Dapat daw matulungan ng UN ang mga bansang walang sapat na kakayanan para matugunan ang pandemya. Mabuti na lamang daw at may UN COVID Response and Recovery Fund. Ito yung tinatayang $2 billion na pondo ng UN para matulungan ng mga low at middle income na mga bansa na makatugon sa COVID-19. And a middle income country whose economic advantages have been derailed by the pandemic, we welcome the launch of the UN COVID Response and Recovery Fund. At kapag nadiskubre na ang bakuna sa COVID-19, dapat daw lahat ng bansa makakuha. When the world finds that vaccine, access to it must not be denied nor withheld. It should be made available to all rich and poor nations alike as a matter of policy. The Philippines joins our partners in the ASEAN and the non-aligned movement and in raising our collective voice. The COVID-19 vaccine must be considered
a global public good. Sinabi rin ng Pangulo na kasabay ng hamon ng COVID-19 pandemic ang climate change at terorismo. Ang climate change daw nagpalala sa pinsalang dala ng COVID. Ang mga developing countries daw tulad ng Pilipinas ang nagdudusa sa epekto ng climate change. Sa terorismo ay pinagmalaki ng Pangulo ang pagpasa sa bansa ng Anti-Terrorism Act of 2020. Nanawagan siyang ipatupad ang Nuclear Non-Proliferation Treaty para masigurong walang sinumang bansa ang nagde-develop ng nuclear weapons na delikado lalo na kumapasa kamay ito ng mga terorista. Kinuha rin ng Pangulo ang pagkakataon para batikusin ang ilang gumagamit sa issue ng human rights para siraan ang kanyang gobyerno. Iginit niya na pinoprotektahan ng gobyerno ang human rights sa bansa. Minsan nagsabi si Duterte na gusto na niya mag-pull out ng Pilipinas sa United Nations dahil sa tinanggap niya noong batikos sa kanyang drug war. The Philippines will continue to protect the human rights of its people, especially from the scourge of illegal drugs, criminality, and terrorism. A number of interest groups have weaponized human rights, some well-meaning, others ill-intentioned. They attempt to discredit the functioning institutions and mechanisms of democratic country and a popularly elected government. Walang tinukoy na grupo ang Pangulo pero ang mga ito raw ay nagpapanggap ng mga human rights advocate pero gumagamit sa mga bata bilang pansalag sa mga engkwentro at iniimpluwensyang maging kontra sa gobyerno ang mga eskwelahan. These detractors pass themselves off as human rights advocates while preying on the most vulnerable humans, even using children as soldiers or human shields in encounters. Even schools are not spared from their malevolence and anti-government propaganda. They hide their misdeeds under the blanket of human rights, but the blood oozes through. Bukod sa Pangulo, kasama niya nagsalita sa unang bahagi ng United Nations General Assembly debates sina US President Donald Trump, Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping at French President Emmanuel Macron. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.